Papa Dudut. Ang pagkakaroon ng anak ay isang pribilehiyong maituturing, lalo na kung gustong maging ina ng isang babae. Yun ang eksaktong naramdaman ko nang pinanganak ko ang panganay namin ni Joji taong 2023. Kahit na nung una ay napaisip ako kung paano ba maging mabuti at epektibong nanay, lalo na at wala naman akong kinalakhang mother figure. Sa kabila ng lahat ay kinaya ko pa rin at patuloy na kinakaya ang pagiging ina hanggang sa ngayon. Pero hindi tungkol sa pagiging nanay ko ang pangunahing dahilan kung bakit ako napasulat sa inyong programang Barangay Love Stories. Meron pang mas importante na nais ko sanang ihingi ng payo sa ating mga kabarangay. Bago po ako magpatuloy ay itago niyo na lamang ako sa pangalang Amila. 32 years old, taga Taguig City at isang sales representative na nagtatrabaho sa isang sikat na brand ng sasakyan. Dati kong katrabaho si Joji at nagkaroon kami ng isang anak. Nagsama kami sa isang bubong pero nitong taong 2024 ay may nangyari sa aming relasyon. Sigurado na ako sa desisyon ko. Iwanan ka na namin ng anak mo, Joji. Ay, Amila naman. Huwag mong gawin sa akin to. At bakit hindi ko gagawin? Sige nga. May anak tayo. Hayaan mo na lang ba na lumaking wala kinikilalang ama yung bata? Mas mabuti pa na wala na siyang kilalaning ama kesa naman sa meron nga pero pulpul at batugan na kagaya mo. Sobra ka naman makapagsalita. Totoo naman sinabi ko, di ba? Na pulpul ka at batugan kasi kung hindi, sige sabihin mo, bakit nalugi yung negosyo niyo nung kaibigan mo? Di ba kasalanan mo? Di ka marunong mag-costing at mag-handle. Puro ka lang gastos. Hindi na bumabalik kapital nyo tapos ang lakas pa ng loob mo magmalaki sa akin na marami kang nalalaman sa pagpapatakbo ng negosyo? Hanggang ngayon ba naman issue pa rin sa'yo yan? Aba oo. At bakit hindi? Sige nga. Kainis naman eh. Ikaw pa talaga may ganang mainis? Dapat nga ako yung mainis dito. Imbes kasi na maghanap ka ng mapagkakakitaan mo, pagkatapos malugi ng negosyo nyo, naging batugan ka na. Palibasa may trabaho ako kaya sa akin mo na inaasa lahat-lahat. Maghanap naman ako pero nagpapalipas lang ako ng sama ng loob dun sa nangyari sa negosyo namin. Ilang buwan ka na nagpapalipas ng sama ng loob? Hindi pa rin ba tapos yan? Kasi Alam mo para sa akin, nagdadahilan ka na lang. hindi ako nagdadahilan ha. Hindi raw. Pero bakit hanggang ngayon wala ka pa rin matinong trabaho? Naghahanap pa nga lang. Naghahanap daw kahit puro mobile games lang yung inaatupag mo? Akala mo siguro di ko nakikita no? Ano ba kasi nirereklamo mo dyan? Inaalagaan ko naman yung anak natin pag nasa trabaho ka. Saka wala naman tayo binabayarang upa. Kung sa pagkain naman, nakikihati tayo kina mama at papa. At proud ka pa talaga na hanggang ngayon nakikipisan pa rin tayo rito sa mga magulang mo? Hindi naman sa ganun. Pagiging practical yung tawag doon. Ibang klase. Pagiging practical daw. Sabihin mo, masyado ka nalang naging kampante na umasa sa kanila kahit na matanda ka na. Matanong nga kita, di ka man lang ba nakakaramdam ng kahihiyan dyan sa katawan mo dahil hanggang ngayon umaasa ka pa rin sa mga magulang mo? Bakit naman ako mahihiya? Sabi mo nga, mga magulang ko naman sila. So ibig sabihin wala nga? Meron pala. Nahihiya rin ako sa kanila. Kung nahihiya ka, sana nagsisikap ka. Kaya lang sa nakikita ko walang hiya ka talaga, Joji. Grabe naman. Totoo naman eh. Oo, grabe ako. Wala ka bang pangarap sa amin ng anak mo? Ni minsan ba di pumasok dyan sa utak mo na ibukod kami para makapagsimula tayo ng buhay natin bilang pamilya? Nangarap naman ako pero… Puro ka pero. Wala ka talagang pangarap hanggang salita ka lang. Kaya diyan ka na. Bahala ka na sa buhay mo. Please, Amila. Huwag mo kong iwanan. Parang awa mo na. Wala na akong awa. Ubos na.
Mahal na mahal ko kayo ng anak natin. Kayo ang buhay ko. Wow ha? Ngayon may pasabi-sabi ka pa ng ganyan? Akala mo ba mauto mo pa ako? Kung noon, oo. Kasi naniwala at nagtiwala ako na magbabago ka. Na marirealize mo mga pagkukulang mo sa amin ng anak mo bilang padre de pamilya. Pero ngayon, nek-nek mo. Hindi mo na mabibilog-ulo ko, Joji. Anong gusto mong gawin ko? Sabihin mo, gagawin ko. Wala. Di ba gusto mo ako maghanap ng trabaho? Sige, maghanap ako ngayon din. Wag na. Baka manghingi ka pa sa akin ng pamasahe at pangkain mo pag nagutom ka sa labas. Mapagastos pa ako sa'yo. Oy Amila, sumusobra ka na talaga ha? Ikaw nga sobra-sobra na yung katamaran at kapulpulan mo. Nagreklamo ba ako? Ngayon lang, dahil punong-puno na ako. Isipin mo na lang kung anong magiging future namin ng anak mo sa'yo. Wala. Kaya mabuti pa ako na lang mag-isa magpalaki sa kanya. Magkanya-kanya na tayo. Bahala ka na sa buhay mo. Papadudot naging magkatrabaho kami ni Joji at doon kami nagkakilala taong 2021. Naging magkaibigan kami lalo at iisa lang ang grupo namin. Kami lang yung single ng mga panahong yon kaya sinimulan kaming tuksuhin ng mga kasamahan namin sa isa't isa. Noong una ay sinakyan ko lamang ang pang-aasar nila dahil baka tumigil din sila kinatagalan. Lalo na at nagpahayag na rin ako na wala pa akong interes na pumasok sa relasyon matapos ang breakup namin ng ex-boyfriend ko noong pandemic. Matagal din kasi kaming naging mag-on at umabot din ng 7 taon kaya sinabi ko sa sarili ko na gusto ko munang enjoyin ang pagiging single ko. Kaya lang ay hindi pa rin tumigil ang mga kasamahan namin sa trabaho sa panunukso sa amin ni Joji. Hanggang sa napansin ko na lamang na kinagiliwan na niya yon. At kapag naiinis ako sa mga pang-aasar nila, papadudot ay sinasabihan nila akong KJ o Killjoy. Sa huli inamin sa akin ni Joji na nahulog na siya sa akin. Sa totoo lang ay hindi ko naman naramdaman na masamang tao siya. Mabait siya at may itsura naman. At kahit na noong sinabi kong hindi pa ako ready makipagrelasyon, ay nerespeto niya yon. Kinatagalan, tinanong niya kung pwede akong ligawan. Sa isip ko ay ligaw pa lang naman. Hindi pa sigurado kung sasagutin ko na siya. In short ay pumayag ako, kaya lang dala ng kalasingan at bugso ng damdamin noong isang beses na nagkayayaan kaming uminom ng mga katrabaho namin ay doon na may nangyari sa amin ni Joji. Bali nag-check-in kami noon sa isang motel sa Pasig para magpalipas ng gabi. Alam ko naman na kasalanan ko rin dahil naging mapusok ako ng gabing yon. At laking takot at pagsisisi ko nang mabuntis ako ni Joji. Pinanagutan naman niya ako at binahay. Tumira kami sa kanila kasama ang parents niya at 2 nakatatandang kapatid na lalaki. Pero sa loob lang ng ilang buwan hanggang sa makapanganak ako ay hindi na talaga kami naging okay ng dati kong kinakasama. Lalo na at 2 buwan bago ko manganak ay nag-resign siya sa trabaho namin para makipag-business partner sa kaibigan niya. Pero makalipas lamang ng 2 buwan ay nalugi ang negosyo nila. Hindi na bumalik ang drive ni Joji sa pagtatrabaho hanggang sa makapanganak ako. At nung matapos ang maternity leave ko ay ako na ang naghanap buhay sa amin. Makalipas ang 6 na buwan simula na maghiwalay kami ni Joji ay hindi sinasadyang nag-cruise naman ang landas namin ng panganay niyang kapatid na si Bernie Papadudut. Dito sa kinainan natin. Huwag kang mag-alala. Treat ko naman since ako yung nagyayasa yung kumain dito. Alam ko, pero nakakahiya pa rin. May trabaho naman ako, pero nagtitipid kasi ako ngayon lalo na nagagatas at diaper pa yung anak ko. Oo, ayan o. Kakabili ko pa nga lang. Galing ako sa grocery bago mo ako nakita dun sa sakayan ng mga UV. Oo nga eh. Sakto. Kaka-out ko pa lang sa shift ko.
Sipag mo talaga. Kahit linggo nagtatrabaho. Wala ba kayong off? Meron naman pero depende kung kailanganin sa ospital. Magjo-duty talaga kahit nakasarapan pa ng tulog mo. Ganon talaga. Ito yung pinili kong propesyon. Hindi ba mahirap maging nurse dito sa Pinas? Mahirap. Parang lahat naman ng trabaho mahirap. Pero masaya ako na pinaglilingkuran ng bansa natin. Sa bagay. Pero di ba uso na yung ibang kababayan natin na nurse nag-a-abroad? Oo, matagal na namang ganun ang sistema. Ikaw ba, hindi mo ba naisip na mag-abroad? Curious lang kasi di hamak na mas malaki kikitain mo dun kaysa dito. Oo nga, kaya lang kailangan ako ng mga kababayan natin. Siguro sa iba, di nila maiintindihan tong prinsipyo ko. Pero masaya naman ako sa ginagawa ko. At hindi ko naiisip na mag-abroad para lang kumita ng malaki. Tama ka naman, pero sigurado akong maiisip mo rin yun pag nagkaanak ka na. Iba rin talaga pag may anak na. Uunahin mo talaga ang kapakanan niya. Oo naman, anak muna bago ang sariling prinsipyo. Pero don't get me wrong ha, bilib ako sa'yo at sa lahat ng mga nurse na piniling magtrabaho rito sa Pilipinas. Kayo kaya at iba pang nasa medical field ang modern hero dito. Lalo na nung nag-pandemic. Thank you. Huwag ka mag-thank you. Totoo lang sinasabi ko. Kumusta na pala kayo ng pamangkin ko? Okay naman kami. Bibong bata yung pamangkin mo. Magana rin kumain. Natutuwa nga ako dun kasi di mahirap alagaan eh. Speaking of, sino pala nagbabantay sa kanya pag nasa trabaho ka? Yung mama ko. Pero tsahin ko talaga yun ah. Ibig sabihin, doon kayo nakikituloy ngayon? Oo. Malayo ko siyang kamag-anak sa mother side. Third cousin ng nanay ko. Mag-isa lang siya sa bahay nila ngayon matapos mamatay sa stroke ng asawa niya last year. May mga anak naman, 2 babae. Pero nasa ibang bansa na pareho. Okay naman kayo doon? Oo, mabait yung tsahin ko, para ko na siyang nanay. Ako lang talaga yung medyo pasaway nung kabataan ko kasi di ako nakinig sa kanya. Talaga? Ibig sabihin, tumira ka na rin sa kanila noon? Oo, inampun niya ako at pinag-aral nila ng asawa niya sa kolehiyo. Kaya lang pasaway talaga ako. Di ko tinapos hanggang second year lang tapos nagtrabaho na ako. Umalis na rin ako sa kanila noon gawa ng hiya. Pero di naman talaga ako lumaki sa kanila ha. 18 anyos na ako nung napadpad ako sa poder nila. Galing ako nun sa Aklan, lumuwas lang dito nung namatay tatay ko. Wala rin naman akong nanay, sumakabilang bahay na raw sabi ng kamag-anak namin. Grabe, ang dami mo palang pinagdaanan, bata ka pa lang. Medyo. Marami rin ako mga maling desisyon sa buhay na hanggang ngayon ay pinagsisisihan ko. Katulad na lang nung sana nagtapos ako ng pag-aaral para kahit paano maganda naman yung trabaho ko. Sapat lang kasi para sa amin ng anak ko yung sinusweldo ko. Minsan kulang pa. Bakit? Hindi ba nagpapadala ng pera sa inyo si Georgie? Naku, hindi. Pero di ko na rin naman siya hinihingan kasi saan naman siya kukuha ng pera na ipapadala sa amin, di ba? Kung sa mga magulang niyo pa siya manghihingi, ako na ang nahihiya. Kaya nga nag-decide na ako makipaghiwalay sa kapatid mo. Ay, nalungkot talaga kami ng husto nung umalis ka sa bahay. Lalo na sina mama at papa. Lagi nilang hinahanap yung apo nila. Tungkol sa bagay na yan, wala naman akong intensyon na ilayo sa inyo yung anak ko. Di pa lang talaga ako handang ipakita siya kay Georgie. Pero sa nakikita ko naman, nagbago na si Georgie. Sa ngayon, nagsisikap siya na makapaghanap ng trabaho para raw may mukha na siyang ihaharap sa inyo. Ilang buwan na kaming hiwalay, hindi pa rin ba siya nakakahanap ng bagong trabaho? May nahanap at napasukan naman pero di nagtatagal. Ewan, sabi niya depressed daw siya. Hindi makapag-focus gawa ng lagi kayong iniisip. Amila, wala na ba talagang chance na magkabalikan kayo ng kapatid ko? Gusto mo bang malaman ng totoo? Oo. Hindi ko alam. Okay naman kami ng anak ko. Masaya kami kahit kaming 2 lang. Nakakapagod maging nanay at tatay sa anak namin pero kinakaya ko. Ay, hindi rin naman kita masisisi kung masyado ka nang napuno at napagod kay Georgie. Kasalanan din naman kasi talaga niya. Papadudot simula nang maghiwalay kami ni Georgie ay in-unfriend ko na rin sa social media ang lahat ng miyembro ng pamilya niya.
Desidido na kasi akong kalimutan sila at magsimula ng bagong buhay kasama ang anak ko. Kaya nga hindi ko napigilang makonsensya nang banggitin ni Bernie ang pang-unfriend ko sa kanya sa kwentuhan namin ng araw na yon. Lalo't wala naman siyang ginagawang mali sa akin noon. Sa dalawang kuya ni Georgie, si Bernie ang pinakamabait, maginoo, gentleman at guwapo. Nung unang beses na dinala ko ng dati kong kinakasama sa bahay nila para makilala ang pamilya niya, ay napansin ko na talaga si Bernie. Nagtatrabaho siya bilang isang nurse, maasikaso siya sa akin ng mga panahong yon. Palibhasa ay masaya raw siya dahil magkakapamangkin na raw sila. Sa buong panahon ng pamamalagi ko kina Georgie ay nakuha ni Bernie ang buong atensyon ko. At kahit hanggang sa pag-uwi ay si Bernie ang tumatakbo sa aking isipan imbis na ang dati kong kinakasama at tatay ng magiging anak ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, bago kami naghiwalay ng landas ni Bernie, noong nagkita kami ay nagkapalitan kami ng social media. Gusto niya raw kasing makumusta ang pamangkin niya kaya hindi na ako tumutol pa. Hindi ko naman sila tinanggalan ng karapatan sa ano ko pero ayoko na talagang makisama kay Georgie. Para sa akin ay masyadong pabuhat ang taong yon at nakampante na lamang sa buhay na sinusuportahan ng mga magulang nila. Batugan pa at kung kailan ako nag-decide na tapusin na ang lahat sa amin saka pa lamang sasaniba ng kusa na maghanap ng trabaho. Kaya nga wala talaga akong ka-interes kay Georgie noong nagkikwento tungkol sa kanya ang Kuya Bernie niya. Kunwari ay may pakialam ako pero wala na talaga. Ganon pala kapag napagod ka na at naging manhid. Sa pagpapatuloy ng kwento ko ay nagkaroon kami ng constant communication ni Bernie sa Messenger. Pero tungkol lang naman sa anak ko na pamangkin niya ang aming pinag-uusapan. Isang araw, in-invite niya ako na pumunta sa kanila dahil birthday ng papa nila. Ayoko sanang umaten pero noong parang naglambing na siya sa akin na gusto raw makita ng parents nila ang anak ko ay hindi ko na siya natiis pa. Ayos lang naman talaga sa akin na pumunta sa kanila. May isang tao lang na ayokong makita ang pagmumukha, Papa Dudut. Amira, anong ginagawa mo rito? Ano bang klaseng tanong yan? Eh di inimbitahan ako rito. Sino nag-imbita sa'yo Halos wala na kaming kontak sa inyo ng anak ko. Ako ang nag-imbita sa kanila rito sa bahay. Ikaw, kuya? Oo, may masama ba doon? Wala, pero paano kayo nagkaroon ng kontak ng ex ko? Wala ka na sigurong pakialam doon. Anong wala nanay ka pa rin ng anak ko. Tapos wala akong kontak sa'yo pero si kuya meron? Kumalma ka nga muna. Paano ako kakalma? Sige nga. Hindi mo sinabi sa akin na nagkakausap pala kayo ni Amila. Baka naman sinusulot mo na siya sa akin ha? Hinay-hinay ka sa pagsasalita mo, Georgie. Baka nakakalimutan mong kuya mo pa rin ako. Walang kuya pag pag-ibig na pinag-uusapan. Sira ulong to. Ano ba yung pinagsasabi mo? Wala naman kaming relasyon ni Bernie. Saka nung nakaraang araw lang naman kami nagkaroon ng kontak dahil aksidente kaming nagkita matapos kong mamili sa grocery. Masyado ka malisyoso. Naninigurado lang naman ako. At bakit kailangan mong manigurado hindi rin naman tayo? Kasi, syempre, bakit pa rin tignan yun Naging tayo. May anak pa nga tapos papatol ka sa kuya ko? Alam mo kung hindi lang birthday ni Papa, baka kanina ko pa pinadugo sa suntok yung bunganga mo. Napakabastos mo. Pati ako na kapatid mo, pinag-iisipan mo ng ganyan? Mahirap na. Hirap sa'yo, masyado kang sigurista na wala sa lugar. Di na ako magtataka bakit iniwan ka ni Amila Ano sinabi mo? Ulitin mo para masapa kita. Mahiya ka nga. Gagawa ka pa talaga ng eksena sa birthday ni Papa. Ikaw nga walang iya Inibita mo si Amila. Hindi mo malang sinabi sa akin. Alam ba nila mama at papa na pupunta sa larito ng anak namin? Oo, alam nila. Kaya expected nila pagdating ng mag-ina mo. Ewan ko ba naman kung nasa ang lupalop ng daigdig yung utak mo nung sinabi ko yun sa dinner natin last time. Di ka nakikinig.
Tapos ako pa sisisihin mo na wala kang alam sa pagpunta nila rito sa bahay? Ha? Hindi ko nga talaga alam. Kahit kailan talaga, Joji. Mag-sorry ka sa kuya mo. Nakakahiya ka. Ayoko nga. Hindi ka lang sigurista na wala sa lugar. Ma-pride ka rin. Bahala ka kung anong gusto mo sabihin. Maiwan ko na kayo. Maglalaro na lang kami ng anak ko. Tingnan mo yung taong yun. Hindi pa rin pala nagbabago. Pasensya ka na kung ganun pa rin ugali ni Joji. Ako nga dapat humingi ng pasensya sa'yo eh. Napagkamalan pa niya tayong may relasyon kahit wala naman. Naiintindihan ko naman yung galit niya pero kapatid niya ako. Hindi ko magagawa yung iniisip niya. Hindi ko siya maintindihan kasi hiwalay na rin naman kami. Wala na siyang dapat pakialam kung gustuhin kong pumasok sa panibagong relasyon. Bakit? May bago ka na bang nagugustuhan? Ha? Wala pa pero in the future ba? Okay. Pero tingin ko, kaya nagkakaganon si Joji dahil mahal ka pa rin niya. Talaga? Oo, sabi mo nga, ma-pride siya. Kaya di niya talaga kayang aminin yung nararamdaman niya. Pero halatang halata siya masyado. Anong masasabi mo? Ewan ko, di ko alam kung matutuwa ako o maiinis. Mabuti pa, kalimutan mo na lang yung tinanong ko. Ayoko namang masira yung mood mo. Pumunta kayo rito para sa birthday ni Papa at hindi sa kung anong family drama. Tama ka. Ayoko magpaka-stress kaya sana lubayan ako ng kapatid mo. Para kasi siyang stress na nagkatawang tao. Sa tono mo, parang wala ka na talagang natitirang pagmamahal sa kapatid ko ah. Para sa akin, tatay pa rin naman siya ng anak namin. Pero hindi ko na alam kung may lugar pa siya sa puso ko, kung sakaling plano niyang makipagbalikan. Hindi naman sa pinangungunahan kita pero baka nasasabi mo lang yan sa ngayon. Hindi ako sigurado. Depende kung mag-iba ang ihip ng hangin. Sabi mo nga, di ka na magtataka bakit kami naghiwalay ni Joji. Oo, kitang-kita ko na napaka-immature ng kapatid kong yan. Nakakahiya. Ewan ko ba dyan? Walang minana sa inyo ng isa niyo pang kapatid. Ang layo sa ugali niyo. Papadudot na sira na ang buong panahon na nandun ako sa bahay nila Bernie nang dahil kay Joji. Walang minuto na hindi niya ako pineste ng mga tanong kung bakit nag-uusap kami ng kuya niya. At kahit na sinabi ko naman na noon lang ulit kami nagkaroon ng komunikasyon at pawang tungkol lang sa bata, ang pinag-uusapan namin ay hindi talaga naniwala si Joji. Bukod doon ay lagi pa niya akong tinatabihan. Bagay na kinairita ko pero hindi ko na lamang pinapahalata. Natapos ang dinner na yon nang masama ang loob ko kay Joji. At hanggang sa makauwi kami ng anak ko sa bahay ay naiinis pa rin ako dahil sinira niya ang mood ko. Buti na lang at nandun si Bernie para pambalanse. Pero ewan ko ba kay Joji dahil halatang halata na pinagsesenosan ang sariling kapatid. Makalipas ang 3 araw ay nagulat ako nang chinata ko ni Joji sa messenger. Sinabi niya na gusto niyang makipagkita sa akin. Nung una ay hindi ako pumayag dahil busy ako sa trabaho pero ang totoo ay ayoko lang. Kaso'y makulit siya at nagmamakaawa na huwag ko siyang i-block. Sakto't gagawin ko sana yon, yung pambablock sa kanya sa messenger. Sa huli ay pumayag din ako makipagkita sa dati kong kinakasama, Papa Dudut. Natatandaan ko, paborito mo rito sa cafe na to kaya dito kita dinala. Oo. Paborito ko nga rito. Natatandaan ko pa rin yung kape na gustong-gusto mong in-order dito. Pati yung cake na kaparis nun. Ano ba kasing kailangan mo? Ha? Sabi ko, ano bang kailangan mo? Bakit mo ako kinukulit na makipagkita sa'yo? Pwede bang mamaya ko na sabihin? Umorder muna tayo para makakain tayo. Hindi ako pumayag makipagkita sa'yo para kumain kasama ka. Kaya sabihin mo na kung anong kailangan mo sa akin. Camila naman. Bakit? Ano bang ginawa ko? Medyo tumataas yung boses mo. Nakakahiya pinagtitinginan na tayo ng tao. Ay, nakakainis ka kasi. Ayaw mo pa akong diretsuhin, dami mo pang cheche bureche.
Sige, para lang malaman mo. Nakipagkita ako sa'yo para makausap ka. Tungkol saan ba? Tungkol sa atin, Anong tungkol sa atin pinagsasasabi mo? sa pamilya natin. Napag-isip-isip ko kasi na gusto ko nang ayusin ang pamilya natin. Hindi ako naniniwala na bigla mo lang yan naisip. Kilala kita, Joji. Wag ako. Napag-isip-isip ko nga. Pero mas lalo ko lang na-realize nung kinausap ako ni Kuya Bernie. Ha? Anong pinag-usapan niyo ni Bernie? Marami pero nagsimula yun nung tanungin niya ako kung mahal pa ba kita. Sabi ko, oo, mahal pa kita. Ang totoo, hindi naman nawala yung feelings ko sa'yo kahit na naghiwalay na tayo. Tapos sinundan niya ako ng tanong na kung bibigyan ako ng isa pang pagkakataon para ayusin ang pamilya natin, susunggaban ko raw ba? Sabi ko, oo naman. Kaya hiningi ko sa kanya yung pangalan mo sa messenger at naglakas loob akong i-chat ka. Tapos? Anong gusto mong gawin ko ngayon? Ayaw mo ba na maayos pa ang pamilya natin? Ayaw mo bang lumaki na may kinikilalang tatay yung anak natin? Sino ba namang ayaw nun? Siyempre gusto ko pero Pero ano? nag-aalangan ako. Alam mo naman kung bakit, di ba? Nakakatakot sumugal sa'yo tapos sa dulo matatalo lang uli ako. Pangako, hindi ka na matatalo dahil gagawin kong lahat para may panalo tong pamilya natin. Magiging matino akong padre de pamilya, tatay sa anak natin at kinakasama sa'yo. Bigyan mo lang ulit ako ng isa pang pagkakataon para mapatunayan kong sarili ko sa inyo ng anak natin. Hindi ko alam, Joji. Hindi naman din kasi biro yung mga pinagdaanan ko noon kasama ka. Ngayon na nakaalis na ako sa sitwasyon na yon, gugustuhin ko pa bang bumalik? May parte sa akin na gustong tanggapin yung inaalok mo kasi sino ba namang magulang nga naghahangad na magkaroon ng wasak na pamilya ang anak niya, di ba? Wala. Napagdaanan ko na yan eh. Alam ko yung pakiramdam pero may isa pang parte sa akin na nagsasabi na baka mag-aksaya lang ako ng panahon pag pinayagan pa kitang makabalik uli sa buhay namin ng anak ko. Pero hindi naman ako masamang tao. Nagkulang lang ako sa inyo ng anak natin. Lang? Kailan naging lang ang pagkukulang? Ewan, pero isang beses lang naman yun. Anong isang beses? Maraming beses na yun, hindi ko lang sinabi sa'yo. Sana sinabi mo para alam ko kung saan ako nagkulang sa inyo. Ay, wow ha? Kailangan ba talagang sabihin sa'yo ang lahat? Hindi ba pwedeng makiramdam ka? Sobrang manhid mo naman yata. Di sorry. Akala mo siguro maaayos ng sorry mo ang lahat, no? Alam ko na hindi maaayos yung mga bagay na nagawa ko na. Nagawa ko na nga, hindi ba? Nasa nakaraan na. Pero meron pa namang ngayon at hinaharap. Yung ngayon at hinaharap na sinasabi mo, kaya ko nang ayusin ng mag-isa. Kailangan mo pa rin ng katuwang lalo na sa pagpapalaki ng anak natin. Kung ngayon nakakaya mo pa dahil hindi pa siya nag-aaral, paano na pag lumaki na siya? Sige nga. Nandiyan ka naman, di ba? Di tulungan mo ako. Magpakatatay ka sa anak natin, pero hanggang dun na lang yon. Hindi pamilya matatawag yung ganong setup. Ang alam kong pamilya yung merong nanay at tatay sa isang tahanan. Hindi nanay lang, hindi rin tatay lang. Ha? Saan mo naman napulot yan 2024 na? Yung nalalaman mo, panahon pa yata ng mga Hapon. Please, Amila. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pangako, hindi na sasakit ang ulo mo sa akin. Hindi na ako magiging batugan. Magsisikap na ako para sa'yo at sa anak natin. Papadudot ramdam ko na sincero si Joji sa mga sinabi niya sa akin ng araw na yon. At kahit na noong una ay naiinis ako sa desisyon niyang ayusin namin ang pamilya namin, deep inside ay nakaramdam naman ako ng kaligayahan. Dahil alam kong posibleng maayos pa ang pamilya namin at hindi lalaking walang kinikilalang ama ang aming anak. Pero pag uwi ko sa bahay namin ay narealize kong hindi ko pala talaga gustong makasama si Joji. Ni ayoko maayos ang pamilya namin. Masyado lang akong nadala sa paiyak-iyak at paawa effect niya noong magkausap kami. Hindi pa naman ako pumapayag na ayusin namin ang aming relasyon dahil wala na talaga akong nararamdaman sa kanya. Kung bakit kasi hindi ko pa siya nagawang diretsuhin noong panahong yon di sana'y wala na akong problema, papadudot. Ayokong lumabas na pinapaasa ko siya. Gayong alam ko sa sarili ko na hindi ko na siya gusto. Dahil ang totoo ay meron na akong ibang gusto. At yun ay walang iba
kundi ang Kuya Bernie niya, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, napansin ko noong simulang ayusin ni Georgie ang relasyon namin ay dumalang naman ang pangungumusta sa amin ni Bernie. Aaminin kong nakaramdam ako ng tampo sa kanya kahit na hindi naman niya kami responsibilidad ng anak ko. Masyado lang siguro akong nasanay na mabilis siya na mag-reply kapag nagchat-chat ako. Pero kahit marami na akong sinend na picture at video ng anak ko, ay hindi man lang niya magawang isin. Doon ako tuluyang nainis kay Bernie pero alam ko naman sa sarili ko na wala siyang ginawang mali sa akin. Meanwhile, kapag si Georgie naman ang nagchat-chat sa akin ay hindi ko naman siya kaagad nire-replyan. Nagdadahilan na lamang ako pero minsan ay nagtatampo siya. Kaya nga kahit napipilitan ay chinachat ko na lamang siya pero puro anak lang namin ang pinag-uusapan namin. One time, in-invite ako ni Georgie na pumunta sa kanila dahil wedding anniversary ng parents nila at may pa-dinner sa bahay. Walang pag-atubili akong umuo dahil naisip ko ay makikita ko doon si Bernie. Excited akong maghanap ng sexy na maisusuot at agad akong nagpaganda, Papa Dudut. Ano ba, Georgie? Hanggang CR ba naman? Plano mo akong sundan? Naisip ko lang naman na baka gusto mo. Gusto kong gumamit ng CR. Ano bang kababuyan yung nasa isip mo? Grabe ka naman. Kababuyan agad. Oo. Bakit? Hindi ba? Kitang-kita dyan sa mukha mo yung kamanyakan. Hoy, below the belt na yun ha. Kung ayaw mong nasasabihan nun, lubay-lubayan mo ko. Hindi ko lang mapigilan na lubayan ka. Kasi ang sexy mo dyan sa suot mo. Tapos, ang ganda-ganda mo pa ngayon. For your information, matagal na akong sexy at maganda. Ay, totoo rin naman yan. Pwede ba? Huwag mo nga akong utuin. Hindi naman kita inuuto. Sinasabi ko lang yung totoo. Basta, naalibadbaran ako sa pinagsasasabi mo. Sige na, doon ka na. Nahihina nga yung tao, dinadaldal mo pa ako. O sige, pero bilisan mo lang ha. Sino ka para sundin ko? Di mo hawak oras ko, no? Sungit naman. Sige na, alis na sabi. Ito na nga oh, aalis na. Lalakad na paalis oh. Tagal namang umalis ang kapatid kong yun. Kanina pa ako sa CR eh. Sino pa kasi may sabing dyan ka sa CR magtago? Sino pa ba? E di ikaw. Sorry na, pero ewan ko ba dyan kay Georgie masyadong tagal umalis. Ano ba kasing pag-uusapan natin? Saka bakit dito sa… Sandali, isara na natin tong pinto para meron tayong konting privacy. Amila, ano bang ginagawa mo? Hinahan mo lang yung boses mo kung ayaw mo may makarinig sa atin dito. Sige, pero sabihin mo na sa akin, Daylan, bakit gusto mo akong kausapin? Hindi ka na kasi nagre-reply sa mga chat ko. Ano nangyari? Wala naman. Busy lang ako sa trabaho. Di ako naniniwala sa'yo. Dati naman nakaka-reply ka kahit gaano ka pa ka-busy eh. Ano naman ba sa'yo kung di ako nakakapag-reply? Nakuha mo pang magtanong, malaking bagay kaya sa akin yung nakakausap ka. Bakit naman? Hindi pa ba halata? Siyempre gusto kita. Nababaliw ka na ba? Baliw na kung baliw pero yun naman ang totoo. Saka matagal na itong nararamdaman ko sa'yo. Pinigilan ko lang dahil may relasyon kami ng kapatid mo. Pero ngayon hiwalay na kami. Baka naman… Hindi pwede. At bakit hindi? Dahil pilit inaayos ni Georgie ang pamilya niyo. Tapos gusto mo sirain ko lang yun? Hindi mo naman sisirain ng matagal ng sira. Saka wala naman akong feelings kay Georgie. Hindi ko na siya mahal. Ewan, di ko naman yata talaga siya minahal. Napakasama mo, Amila. Masama na kung masama pero ikaw ba? Wala ka bang nararamdaman sa akin? Wala. Hindi ako naniniwala sa'yo. Problema mo na yun. Akin na kamay mo. Anong gagawin mo? Akin na. Hawakan mo ko, Bernie. Please, hawakan mo ko. Amila, ano ba? Ngayon, sabihin mo na wala kang nararamdaman sa akin. Kung alam mo lang na sinuot ko tong sexy na damit na to para sa'yo.
Nag-ayos ako. Nagpaganda para lang sa'yo. Hahayaan mo na lang ba na masolo ako ng kapatid mo? Hindi na kita maintindihan. Eh di wag mo akong intindihin. Pero ikaw, naiintindihan ko ang nararamdaman mo. Nag-aalinlangan ka. Kitang-kita naman sa mga mata mo na gusto mo ko kaya wag ka nang mahiya. Iyong-iyo ako, Bernie. Hawakan mo pa ako. Akin na yung kamay mo. Nasisiraan ka na. Sirang-sira na ako sa'yo. Sige pa. Hawakan mo ako. Ganyan nga. Sayong-sayo ang katawan ko, Bernie. Napaka-sexy mo nga. Halika mo naman ako. Ha? Sabi ko, halikan mo ko. Lubos-lubusin na natin, paligayahin mo ko. Papadudot abot langit ang kaba namin ni Bernie nang magmilagro kami sa loob ng CR ng gabing yon. Saglit lamang yon pero merong nangyari sa amin. Bago kami lumabas ay sinigurado muna niyang walang makakakita sa amin. Tapos ay nagkasundo kami. Nakalimutan ang nangyari dahil mali yun. Dapat kami raw ni Georgie ang magkasama at magkatuluyan. Sa isip ko ay tutol ako pero ano na lamang ang sasabihin sa akin ng mga magulang nila sakaling malaman nila ang katotohanan. Natapos ang dinner na yon na punong-puno kami ng pagkailang ni Bernie sa isa't isa. Nalungkot ako ng husto dahil hindi man lang niya ako magawang tignan ng diretsyo at kausapin. Maaga rin siyang nagkulong sa kwarto niya after dinner pero feeling ko ay iniiwasan niya lamang ako. Nasasaktan ang puso ko dahil pakiramdam ko ay para bang kung anong nakakadiring bagay o may malubhang sakit ang turing niya sa akin. Hindi ako sanay dahil ang kilala kong Bernie ay mabait at maalaga sa amin ang anak ko. Lumipas ang 3 araw, wala pa ring reply si Bernie sa mga messages ko. Halatang iniiwasan niya ako kaya labis akong nasasaktan, papadudot. Ayos ka lang ba, Amila? Ha? Oh, oo. Bakit mo naman natanong? Napansin ko lang na kanina ka pa nakatulala dyan. Actually, may kinukwento ko pero tinigil ko na. Kasi mukhang hindi ka naman nakikinig. Sorry, medyo pagod lang. Sa trabaho ba yan o sa anak natin? Pareho. Kulang ako sa tulog lalo na nagkasakit din yung anak natin. Ilang gabi akong puyat. Ha? Bakit ngayon mo lang sinabi? Sana natulungan kita sa pag-aalaga sa kanya. Ayos na. Magaling na yung anak natin kaya huwag ka nang mag-alala. Pero sa'yo naman ako mag-aalala. Bakit? Mukha ka kasi magkakasakit eh. Kulang nga lang ako sa tulog. Bigla tuloy ako na konsensya dahil niyaya pa kita lumabas. Buti alam mo. Ay, sorry na. In my defense, may importante rin kasi akong gustong sabihin sa'yo. Gaano ba yan ka-importante at di mo na lang chinat? Importante nga. Kung sa chat ko sasabihin hindi ko na magagawa to. Asa na ba yun? Ano yan? Teka, ito. Nahanap ko na. Amila, alam kong marami akong pagkukulang sa'yo at sa anak natin. Pero nangako ko sa sarili ko na babawi ako. Magiging mabuting padre de pamilya ako sa inyo at gagawin ko lahat para ibigay sa inyo ng anak natin ang masaganang buhay. Sandali nga lang. Nagpo-propose ka ba? Oo, tignan mo yung laman ng box. Napakagandang singsing, hindi ba? Para sa'yo yan. Ha? Sa akin? Oo. Sinabi kasi ng Kuya Bernie ko na kung mahal kita, yayain raw kita magpakasal. Sa totoo lang, matagal ko na yung gustong gawin. Hindi pa lang ako nagkakalakas ng loob na mag-propose sa'yo. Kumbaga, naghihintay pa ako ng tamang panahon. Pero naisip ko na hindi naman darating yung tamang panahon pag hinintay mo yon. Naguguluhan ako, Joji. Saan? Sa mga sinasabi mo, sa lahat-lahat. Diyan sa pagpapropose mo. Anong magulo, desidido na nga ako. Aayusin ko na nga yung relasyon at pamilya natin, hindi ba? Sa palagay mo, maaayos yun sa pagyaya mo sa aking magpakasal? Bakit naman hindi?
Nagtatanong ka pa? Hindi nga ako pumayag na magkaayos tayo. Ikaw lang yung pilit ng pilit na magkabalikan tayo alang-alang sa anak natin. Pero kung ako yung tatanungin mo, ayoko na talaga. May iba ka na bang mahal? Oo, meron na. At hindi ikaw yon. Sino? Si Kuya Bernie ba? Siyempre hindi. Sa bagay, hindi ka papatulan nun kasi may girlfriend na yon. Anong sinabi mo? Sabi ko may girlfriend na si Kuya. Nagulat nga kami dahil wala naman sa bokabularyo nun yung pagsusyota. Tapos nung nakaraan lang may bigla siya pinakilala sa amin. May girlfriend na siya? Oo, matagal na raw pala niyang gusto yung babae. Nito lang siya nagkaroon ng lakas ng loob na ligawan. Natawa nga ako kasi may pagkatorpe rin pala yung kuya ko. Oh, ano nangyari sa'yo? Bakit parang naluluha ka dyan? Wala. Napuwing lang yung mata ko. Sigurado ka? Oo nga. Sabihin mo kay Bernie, congratulations ka mo. Makakarating. Paano naman yung tungkol sa atin? Anong tungkol sa atin? Ito, yung singsing. Anong gusto mong gawin ko dyan? Ay, uulitin ko ha. Nagpo-propose ako sa'yo ngayon, Amila. Gusto ko na maging asawa ka. Tinatanggap mo ba? Hindi! Ano nangyayari sa'yo? Ayos ka lang ba? Iabot mo na lang yung tubig kesa magtanong ka na kung ano-ano dyan. Sige. Oo, yan. Ayun na yung tubig. Kamusta na pakiramdam mo? Medyo nahihilo lang. Saka nasusuka. Baka may nakain ka panis o ano? Bakit naman ako kakain ng panis? Sige nga. Naisip ko lang naman dahil nasusuka ka. Ganun ako pag nakakakain ng panis eh. Ewan ko sa'yo. Ginaya mo pa ako sa'yo. Hindi ako makain ng panis katulad mo, no? Grabe ka naman. Aksidente lang naman yun. Hindi ko kasi napasingaw yung pinabao na kanin ni Mama. Mainit pa. Dapat pinalipas ko muna ng ilang minuto bago tinakpan. Ayun, napaanis tuloy. Hindi ko naman tinatanong. Hindi rin ako interesado sa kwentong panis mo. Mabuti pa uwi na lang ako. Ang sama-sama na ng pakiramdam ko, binubwisit mo pa ako. Papa Dudut, hinatid ako ni Georgie sa bahay namin noong gabing yon na masamang-masama ang pakiramdam. Ewan ko pero kakaiba talaga ang nararamdaman ko ng mga panahong yon. Parang hindi simpleng puyat dahil kung ganun lang yon, bakit ako masusuka? Parang may kumakayod na kung ano sa sikmura ko dahilan para maduwan ako. Nagpahinga ako buong gabi at nag-leave sa trabaho kinabukasan. Pagkagising ko noong umaga ay nakita ko ang padalang bulaklak at mga prutas ni Georgie. Natouch naman ako sa ginawa niyang yun at aaminin kong napagaan ng mga magagandang bulaklak ang masama kong pakiramdam. Lumipas ang 2 araw at hindi pa rin nawala ang sintomas ng pagsusuka ko. Doon ako kinabahan dahil huling beses na naranasan ko yon ay noong nagpositibo ako sa pagbubuntis sa anak namin ni Georgie. Bukod doon ay doon ko lang din napagtanto na delay ang menstruation ko. Kaya nga kahit kabado ay ginawa ko ang alam kong dapat kong gawin para malaman kung tama ang hinala ko. Nag-PT ako at lumabas doon na positibo. Buntis ako sa anak namin ni Bernie. Imbis na magtatalon sa tuwa ay napahagulhol ako ng iyak. Takot na takot ako at hindi ko alam ang gagawin ko. Gusto kong sabihin kay Bernie ang katotohanan pero alam kong wala na siyang pakialam sa akin, Papa Dudut. May girlfriend na nga siya, hindi ba, at ayaw ko namang makagulo sa relasyon nila. Pero paano ko kakayaning dalhin na mag-isa ang baby na nasa tiyan ko? Hindi ko kaya. Hindi ko alam kung kakayanin ko pa. Alanganin din naman akong sabihin kay Georgie dahil sigurado magagalit siya ng husto sa akin. Sa ngayon ay siya lang ang inaasahan kong dadamay sa akin. Sana po ay mapayuhan ako ng ating mga kabarangay. Hanggang sa mga pagkakataong ito ay nalilito pa rin po ako. Alam kong hindi ko habang buhay maitatago ang pagbubuntis ko, Papa Dudut. Gusto kong gawin ng tama pero natatakot ako sa pwedeng kahinatnan.
kung bakit kasi sa dinami-rami pa ng tao ay si Bernie pa na kuya ng dati kong kinakasamang si Georgie. Napakagulo at komplikado ng pinasok kong sitwasyon. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, and God bless and more power sa Barangay Love Stories. Maraming salamat na rin po sakaling mapili po ninyong itampok ang kwento ng buhay ko. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Amila. Dear Papa Dudut, may kasabihan na kung ano ang puno ay siya rin ang bunga. Tumutuko yon sa ugali na namana ng isang anak sa kanyang magulang. Pero sa ibabahagi ko ngayong araw sa Barangay Love Stories ay gusto kong ikwento ang magkaibang ugali ng nanay at tiyuhin ko bilang magkapatid na nanggaling sa isang magulang o iisang puno. Ngunit magkaibang bunga. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Sedi. 31 years old at isang OFW dito sa London, sa United Kingdom. Nagtatrabaho ako bilang isang ER nurse at nasa 6 na taon na ako rito since 2018. Sa Quezon City ako pinanganak at nagkaisip, Papa Dudut. Masasabi ko na mahirap malayo sa pamilya at mas naging challenging ang lahat noong nagkaroon ng pandemya. Pero sa tulong at awa ng Diyos ay kinakaya ko naman, Papa Dudut. Buti na lang at merong programa ninyo na napapakinggan ko online, kaya naman nalilibang ako at kahit papaano ay nababawasan ang aking kalungkutan. Tapos isang araw ay nag-decide ako magpadala ng email sa inyo na naglalaman ng aking kwento. Pero hindi lang ito tungkol sa akin at sa pamilya namin dahil malaking bahagi nito ay tungkol din sa tiyuhin ko na nagngangalang Randy. At magsisimula ang lahat taong 1993 kung kailan pinanganak ako ng nanay Mirna ko, Papa Dudut. Randy! Randy, halika nga rito! Ano ba yun, ate? Ha? Hala, umiiyak ang pamangkin ko. Kaya nga buhatin mo muna, patahanin mo. Nakakairita eh. Ay, sige, gusto ko yan. Katutulog ko lang, bigla na naman yan umiyak, kakainis. Tahan na, baby. Nandito na ang iyong magandang tito. Psst, tahan na. Hoy, ano ba sinasabi mo dyan? Sinasabi ko lang naman yung totoo. Di ba, baby? O, di ba? Sang-ayon yung anak mo. Paano sasang-ayon, hindi yan nakakapagsalita? Ay nako, akin na nga yung anak ko. Dali, akin na. Akala ko ba ayaw mo sa anak mo? Bakit mo kinukuha sa akin? Saan naman ang galing yan? Sa akin lang. Nahahalata ko kasi na lagi kang naiinis kay baby. Sabi mo pa nga nung isang araw, sana di mo na lang siya pinanganak. Sinong di maiinis sa batang yan? Kung makaatungal ng iyak, wagas. Natural, bata nga eh. Sanggol, baby. Para ka namang di dumaan sa pagiging iyakin. Pwede ba, wag mo nga akong pilosopohin? Hindi kita pinipilosopo, ate. Sinasabi ko lang yung totoo. Saka bakit ba kasi ang init ng dugo mo sa pamangkin ko? Tinatanong mo pa talaga? Tukmul tatay niyan eh. Baka paglaki niyan magmana sa damuho na yun. Walang kasalanan yung anak mo kaya wag mo sa kanya isisi yung ugali ng tatay niya. Saka sa inyong tatlo, siya yung biktima. At paano naman nangyari yon? Siyempre, nabuo siya dahil di kayo nag-ingat. Tapos sa kanya kayo magagalit. Sige, hindi na ako sa kanya magagalit kundi sa'yo na. Oh, bakit naman napunta sa akin galit mo dyan? Inaano ka ng beauty ko? Naalibadbaran talaga ako sa'yo at dyan sa kabaklaan mo. Lahat na lang talaga ng makita mo, damay sa inis mo. Nakakainis naman talaga eh. Sigurado ako na kung nabubuhay si nanay at tatay, di nila papayagan yung pagiging binabae mo. Kaso nga, wala na sila. Saka mabait kaya mga magulang natin. Kaya nga siguro sila kinuha agad sa atin. Basta.
Kung ayos lang sa kanila yung pagiging bakla mo, sa akin, hindi pa rin. Akala mo naman may magagawa ka para pigilan ang kabaklaan ko. Kaya nga akin yung anak ko. Mahawa pa siya sa pananalita at kilos mo. O ayan. Pag umiyak yan, wag mo akong tatawagin sa labas ha. Ha? Bakit naman hindi? Makikipaglaro ako sa mga kaibigan kong babae. Magsaing ka muna at magpakulo ng tubig bago ka makipaglaro. Ate naman. Mamaya na lang. Sasampalin na talaga kita. Oo na. Magsasaing na nga at magpapakulo ng tubig. Mahal na Reyna. Sumasagot ka pa talagang bakla ka, ha? Papadudot maagang naulila sina Nanay at Tito Randy nang magkasunod na magkasakit at pumanaw ang mga magulang nila. Simula noon ay si Nanay na ang kumayod para sa kanilang magkapatid. Bali nagrenta sila ng maliit na paupahan habang nagtatrabaho sa factory ang nanay. Nung pinanganak ako ni Nanay ay 20 years old lamang siya. Wala akong tatay dahil aksidente lang daw ang pagkakabuntis sa akin. Pero hindi naman ako lumaking walang father figure dahil nandyan naman ang Tito Randy ko, Papadudot. Magkasunuran lang sila ni Nanay pero magkaiba ang ugali nila. Ang tsuhing kong yon ang nag-alaga sa akin at tumayong tatay ko kaya naman mahal na mahal ko siya. Kaya lang nang tumungtong ako sa edad na 5 base na rin sa kwento niya sa akin. Nung malaki na ako ay nagkaroon ng boyfriend si Nanay. Yun yung tatay ng kapatid kong babae, Papadudot. Sa pagkakalarawan ni Tito Rito ay masungit daw ito at hindi ako tanggap. Dahil madalas din ako nitong paluin kapag bumibisita sa bahay namin. Kaya umiiyak ako ng malakas at si Tito Randy lang ang nakapagpapatahan sa akin. Mahal na mahal ako ng tsuhin ko at ayaw niyang sinasaktan ako ng kahit na sino, Papadudot. Ate, alam mo bang sinasaktan ng boyfriend mo si Sedi? Ha? Hindi ba normal lang yon lalo matigas ulo niyang pamangkin mo? Anong normal dun? Nagkakapasa na nga yung bata. Saka baka nakakalimutan mo, 5 taong gulang pa lang si Sedi. Hindi ko nakakalimutan yon. Ano palagay mo sa akin, ulyanin? Parang wala ka namang pakialam sa anak mo. May pakialam ako sa kanya. At bilang nanay niya, alam ko na makulit siya. Kaya siya napapalo ng tatay-tatayan niya. Kahit na gaano pa kakulit si Sedi, hindi pa rin tama na paluin siya. Pagdidisiplina ang tawag doon, hindi mo ba alam yon? Sa bagay, wala ka nga palang anak. At kahit kailan, hinding-hindi ka naman magkakaanak. Dahil dyan sa kabaklaan mo. At ano na namang kinalaman ng kabaklaan ko rito? Malaki. Kasi nabanggit sa akin ng boyfriend ko na nasusuya raw siya sa pagmumukha mo. Ano? Nabanggit niya sa akin na ayaw niya sa mga bakla. Kaya naisip ko na paalisin ka na rito sa bahay ko. Bakit mo ko paaalisin? Nagbabayad ako ng renta rito. Alam ko pero matanda ka na. 24 ka na, diba? Oo, ano naman ngayon? Gusto na namin magsama lalo't magkakaanak na kami. Hindi raw siya makalipat dito dahil nandito ka pa. Sandali. Ano nga ulit yun? Magkakaanak na kayo? Oo, buntis na ako at gusto na namin bumuo ng pamilya. Kaya nga lilipat na siya rito para magsasama-sama na kami. Bakit mo ako pinaalis? Di ka ba nakakaintindi? Ayaw nga niya sa mga bakla. Di ayaw ko rin sa kanya. Huwag ka nga makipagtalo. Umalis ka na lang, total matanda ka naman na eh. Huwag ka nang makipagsiksikan dito sa amin. Magkanya-kanya na tayo. Pambihira. Di ko akalain ipagpapalit mo ako sa lalaking yon, ate. Anong klaseng kapatid ka? Baka nakakalimutan mo na matagal-tagal din kitang binuhay. Simula nang namatay si nanay at tatay, nagtrabaho na ako para makakain tayo. May pambayad sa renta at iba pang gastusin sa pamamahay natin. Masama pa bang hangarin ko na lumagay sa tahimik kasama yung magiging pamilya ko? Pero pamilya mo rin naman ako. Kung ipagtabuyan mo ko, parang di mo ko kapatid. Hindi naman mawawala pagiging kapatid ko sa'yo eh. Saka hindi naman kita pinagtatabuyan. Ang sa akin lang, masikip na tayo rito. Hindi raw pinagtatabuyan,
Pero parang ganun na rin yun. Basta, buo na yung desisyon ko. Aalis ka na sa bahay na to. Ate naman eh. Huwag mo nga ako maati-ati dyan. O ano pang hinihintay mo? Simulan mo na mag-impake ng damit at gamit mo. Saan naman ako pupunta pag umalis ako? Eh di sa mga kaibigan mo. Makituloy ka muna sa kanila, ay lagi ka naman nandun, di ba? Tapos mag-ipon ka ng pera para makapagrenta ka. Kaya mo na yan, matanda ka na. Pati ba naman yun, ako pang pag-iisipin mo? Pero paano si Sedi? Ano paano si Sedi? Di ba? Sinasaktan nga siya ng boyfriend mo. Kawawa naman yung pamangkin ko. Hindi siya sinasaktan. Dinidisiplina lang siya. Saka huwag mo nang alalahanin si Sedi. Dahil ako pa rin naman ang nanay nun. Kung makapagsalita ka, akala mo sa matris mo lumabas yung anak ko. Masyado kang mapang-angkin. Manahimik ka nga. Papa Dudut, kahit na anong tutol ni Tito ay pinaalis pa rin siya ni nanay sa bahay. Wala na siyang nagawa kaya nang sumunod na araw ay nag-alsa balutan na raw siya, Papa Dudut. Natatandaan pang araw niya na ang lakas ng iyak ko dahil ayokong iwanan niya ako. Pero pinapasok lamang ako ni nanay sa bahay at nagsara ng pinto matapos ipagtabuyan paalis ang tiyuhin ko. Isa yon sa mga pinakamalungkot na pangyayari sa buhay ko sa murang edad, Papa Dudut. Kahit na magkapatid sina nanay at Tito Randy ay kitang-kita naman ang kaibahan ng kanilang pag-uugali. Kung i-describe ko, ang nanay ko ay masyado siyang matapang, taklesa at may pagkamataray. Kahit nga ako na anak niya ay madalas niyang saktan. Siguro ay dahil na rin sa kakulitan, lalo't bata pa ako noon. Pero nakarinig din ako ng hindi magagandang salita sa kanya, Papa Dudut. Tapos ay lagi niya akong kinakabit sa tatay ko at sa pang-iiwan nito sa amin noong araw. Kabaliktaran naman ng maaladragon niyang personality si Tito Randy. Dahil bakla ito, mahinhin itong magsalita at kumilos. At gustong gusto ko ang pagiging malumanay niya. Bagay na ayaw naman ni nanay dahil baka raw mahawa ako sa kabaklaan ng tiyuhin ko. Sa kabila ng lahat ay si Tito Randy na ang tumayong tatay ko. Kahit na hindi na siya nakatira sa bahay, dumadalaw pa rin siya doon para makita ko. Kaya nga minsan ko na rin hiniling sa mga bituin na sana, Papa Dudut, ay siya na lang talaga ang tunay kong tatay. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Taong 2000 nang maghiwalay ang nanay ko at kinakasama niya. Sa loob ng 2 taon na pagsasama nila ay naranasan kong abusuhin sa loob ng pamamahay namin. Mabigat kasi ang kamay ng tatay-tatayan ko at katulad ni nanay ay masakit din siyang magsalita, Papa Dudut. Noong bago sila naghiwalay ay napansin ko na madalas na ang pag-aaway nila. Bukang bibig din ang nanay ko na nalulong daw ito sa bisyo ng pag-inom ng alak at pagsusugal. Naging bayolente na rin po ito at maging ang kapatid kong babae ay pinagbubuhatan na rin niya ng kamay. Doon na bumalik sa bahay namin si Tito Randy matapos siyang lapitan ni nanay para humingi ng tulong na mapaalis sa pamamahay namin ang dati niyang kinakasama. Kwento sa akin ng tiyuhin ko ay umabot pa sila noon sa barangay. Noong nakatira na ulit sa bahay namin ang tiyuhin ko ay pinakamasaya ko sa lahat. Kasi pakiramdam ko ay bumalik na yung tao na totoong nagmamahal sa akin. At sa loob ng 11 years, si Tito Randy ang bumuhay sa pamilya namin sa pamamagitan ng pagpasok sa iba't ibang trabaho. Tulad ng pagwe-waiter sa beer house, makeup artist, tendera ng mga damit, pagkain at beauty products at sa uli ay parlolista. Nagtrabaho rin naman si nanay pero ayon sa tito ko ay lagi raw natatanggal sa mga pinapasukan dahil walang tiyaga at laging uma-absent. Kaya hindi talaga magawang magpahinga ng tiyuhin ko sa pagkayod lalo na at siyang nagpapaaral sa aming magkapatid, Papa Dudut.
Hi, Tito! Oh, nandito ka na pala, Sedi. Kumakatito ka parang hindi mo ako nakita. Ay, hello po, Nay. Sus, si ate naman nagtampo agad. Hindi yung tampo, no? O ayan, umiinit na naman agad ulo mo. Sabayan mo na kami kumain, Sedi. Nagluto ako ng sinigang na bangus. Paborito mo. Ay, sige po. Ayan, kanin. Kukuha kita ng ulam sa kaldero. Teka, Nasaan po si Grace? Tapos ang kumain, natutulog na. ang sabihin mo, nag-inarte kasi ayaw ng ulam. Kaya ayun, natulog na lang. Oh, Sedi, ulam mo. Ay, salamat po. Eh alam mo namang hindi kumakain ng isda yun, yan pa talagang niluto mo. Ano namang masama sa niluto ko? Sarap-sarap kaya ng sinigang na bangus. Saka namimiss ko na mag-isda. Ilang araw na tayong kumakain ng processed food. Hindi na yun healthy, no? Dapat dyan sa anak mo, tinuturuan mong kumain ng masustansya. Huwag mong kinukumpara yung bunso ko sa ate niya. Sabihin mo, sinanay mo sa kapritsyo. Ay naku Randy, masyado kang madaldal. Kumain ka na lang dyan. Kakain talaga ako. Kain ka lang ng kain ha. Alam ko pagod ka sa pag-aaral. Tanda-tanda na niyang si Sedi pero binibaby mo pa rin. Sinong gusto mong bebeyin ko? Ikaw. Ikaw sumusobra ka na ha. Kalma. Masyado kang maingay eh. Nakakainis ka kasi. Nay, Tito Randy, wag na po kayo mag-away. Nasa harap tayo ng pagkain, no? Sorry pamangkin. Ito kasing nanay mo masyadong palengkera. Ako pa talaga yung palingkera eh ikaw tong nauna. Wag na nga raw mag-away, sabi ng anak mo. Nasa harap tayo ng pagkain, di ba? Kahit na nasa harap tayo ng presidente, hindi ako magpapatalo sa'yo. Ay, bahala ka na nga dyan. Si Sedi na lang kakausapin ko. Kumusta naman school mo? Okay lang po. Ay, binigay na po pala yung class card namin para sa unang semester. Gusto niyo po makita? Sige, dali. Patingin ako. Teka, kunin ko lang po sa bag. Pwede namang mamaya na lang yan. Pwede rin namang mamaya ka na lang mag-side comment dyan, ate. Kita mong excited lang yung anak mo. Masyado ka. Ay, talaga naman. Ito po oh, tingnan niyo, Tito. Ay, panalo! Ang tataas na mga grado, walang palakol. Galing-galing naman ang pamangkin ko. Salamat po, Tito. Tsamba lang yan. Anong tsamba ka dyan? Tingnan mo nga oh, lahat nasa uno. Alam mo ba ibig sabihin yan sa grading system ng college? Mataas yan. Dapat lang. Sayang naman yung pagpapaaral mo dyan kay Sedi kung magiging palakol yung mga grado niyan. Hindi sayang yon, no? Matalino kaya anak mo. Malamang, mana yan sa akin. Ayaw ko na lang mag-talk. Napaka-kontrabida mo talaga sa buhay kung bakla ka. Mabuti pa alis na ako. Tapos na rin naman akong kumain eh. Bahala na kayong magtsuhin dyan. Kita mo tong nanay mo. Dinamay na naman kabaklaan ko. Pagpasensyahan niyo na lang po si Nanay. Ano pa nga ba? Pero masaya pa rin ako. Kasi ang ganda ng mga grado mo, oh? Salamat po. Pinagsisikapan ko talaga mag-aral ng mabuti. Para naman hindi sayang yung mga ginagastos niyo sa akin. Hindi naman ako nanginginayang doon. Pero mabuti pa rin na mag-aral ka ng mabuti. Tandaan mo na yan lang edukasyon may ipapamana namin sa'yo. May sasalba ka niyan pagdating ng panahon. Kaya tuloy-tuloy mo na pagbutihin pag-aaral mo. Nagkakaintindihan ba tayo? Opo, Tito. O siya, kumain ka na. Damihan mo kain. Marami akong sinaing. Papadudot pinangako ko sa sarili ko na ibabalik ko ang mga mabubuting bagay na ginawa at ginagawa sa amin ni Tito Randy. Siya ang inspirasyon ko at kahit na sinabi niya sa akin na sapat na ang makapagtapos ako para matulungan ko ang aming pamilya. Para sa akin ay parte na siya ng pamilyang gusto kong tulungan pagdating ng panahon. Mahal na mahal ko siya na parabang tunay na magulang kahit na hindi pareho ang trato naming magkapatid sa kanya. Hindi kasi close ang kapatid ko kay Tito Randy. Mas close ito kay nanay kaya pati ugali ng nanay namin ay namana na rin niya. May pagkamasungit siya sa amin ang tiyuhin ko bagay na pareho na lang din naming pinagpapasensyahan noong una dahil bata pa siya.
Pero habang tumatanda ay mas nakita ko na carbon copy talaga siya ni nanay sa pananalita at sa kilos. Kahit na si Tito Randy ang bumubuhay sa amin ng mga panahong yon, malimit pa rin siyang iniinsulto ni nanay, lalo na pag wala siya sa mood. Ako na lang ang nahihiya at nasasaktan kapag lumalabas na parang napakawalang utang na loob ng sarili kong ina. Sinabi na lang ng tiyuhin ko na intindihin ko ang nanay dahil baka may pinagdaraanan ng mga panahong yon. Kaya yun na nga ang ginawa ko, Papa Dudut. Ay, Ate Mirna, lasing ka ba? Hindi ha, nakainom lang. Nakainom lang daw, pero sa itsura mo mukhang nakarami ka. Ay, kalabaw! Nay! Ano po nangyari sa inyo? Nanay mo, hinahalikan yung sahig. Halika, tulungan mo ko para maiupo natin siya sa bangko. Sige po. Bigat mo, te. Ano ka mo? Hindi ako pabigat ha. Sabi ko, bigat mo. O ayan, umupo ka nga muna. Yabang mo naman, porke ikaw nagpapakain sa amin at nagpapaaral sa mga anak ko. Ano bang pinagsasasabi mo? Wala akong pinagmamayabang. Meron. Kasasabi mo lang na pabigat ako. Nay, hindi po sinabi ni Tito yun. Mas paniniwalaan mo pa yung bakalang yan kesa sa akin na nanay mo? Ba't di ka naman inirin yan ah? Sa matres ko ikaw lumabas. Wala namang matres yung bakalang yan. Naku, pagsabihan mo yung nanay mo, Sedi. Kundi mababangasan ko na yan kahit lasing yan. Pasensya na po kayo. Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Kaya huwag ka nang magtampo. Mabuti pa, manahimik ka na lang kesa magsabi ka ng totoo. Tagal-tagal ko ng bakla, hanggang ngayon issue pa rin sa'yo. Hirap sa'yo. Tagal-tagal mo nang ang bakla na o-offend ka pa. Sinong di ma-offend? Sige nga. Masyado ka lang balat sibuyas. Nay, Tito, wag na po kayo mag-away. Yan kasing nanay mo. Akala mo kung sino magsalita. Pasensya na po ulit. Nay, bakit ba kayo nag-inom? Gusto ko lang naman maglibang-libang. Masama ba yun? Hindi masama kung gusto mo lang maglibang-libang. Pero masama sa atay yung alak na iniinom mo. Baka akala mo hindi namin napapansin na lagi ka na lang umiinom, ate ha? Naano ka ba ng atay ko? Saka doktor ka ba? Para sabihing masama yung pag-inom ko? Hindi, pero yung kakilala ko, kamamatay lang naman sa kanser sa atay dahil dating manginginom yon. Hindi pa ako mamamatay. Masamang damo to. Hala siya. Concern lang naman sa'yo si Tito, kaya kanya pinagsasabihan. Ako rin, concern sa inyo. At ayoko na may mangyaring masama sa inyo. Ayos lang ako, pati yung atay ko. Kaya huwag kayong masyadong pakialamero. Ngayon na nga lang ako nag-i-enjoy kasamang mga kaibigan ko. Kokontrahin nyo pa? Baka nakakalimutan nyo. Hindi ko to nagawa nung araw dahil maaga akong nagtrabaho at pinanganak kita, Sedi. Isisisi mo na naman sa amin yung kaharutan mo. Ay talaga, sinong sisisihin ko kung hindi kayo? Ewan ko sa'yo, ate. Mabuti pa matulog ka na para may masmasan ka. Ayoko matulog! Gusto ko pang uminom! Nasa bahay na po kayo, wala na kayo sa inuman. Basta! Gusto ko pang uminom! Hinahanap pa ng katawan ko ang alak! Mukhang nasiraan na tong nanay mo. Ay, sinabi niyo pa. Papa Dudut, sobrang dismayado na ako sa pinapagawa ng nanay ko sa buhay niya ng mga panahong yon. At napadalas pa nga ang mga pag-inom at paglabas niya kasama ang mga kaibigan niya.
Siyempre hindi namin mapigilang mag-alala sa kanya dahil kilala namin siya na bigay todo sa pag-inom. At ang paulit-ulit niyang kinakatuwiran ay in-enjoy lang naman niya ang mga bagay na hindi niya raw nagawa noong dalaga pa siya. Lagi niyang sinasabi na mas marami pa sana siyang bagay na nagawa kung hindi siya nabuntis sa akin. Siyempre nakaramdam ako ng matinding kalungkutan lalo na at ako na naman ang sinisisi niya kung bakit maaga siyang nagkaroon ng responsibilidad sa buhay. Nandun yung muli akong nalugmok dahil akala ko ay masasanay na lamang ako sa mga panunumbat niya sa akin. Pero laging sinasabi ni Tito Randy na wala akong kasalanan. At kung may dapat sisihin dito ay walang iba kundi ang nanay at ang tatay ko. Sa kabila ng lahat ay hindi ko pa rin mapigilang madismaya sa mismong sarili kong ina, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, mabilis na lumipas ang 4 na taon at nakapagtapos ako sa kurso kong nursing noong 2014. Ginamit ko ang mga nalalabing buwan ng parehong taon na yon para mag-review sa pagkuha ng lisensya. Noong sumunod na taon ay nag-exam ako at nakapasa kaya naging ganap na akong nurse. Nagporsige talaga ako para makapag-apply sa mga ospital dito sa lugar namin at kahit inabot ng 5 buwan ay nagbunga pa rin naman ang pagsisikap at pagtsatsaga ko. Proud na proud sa akin si Tito Randy dahil natupad na raw ang matagal niyang pangarap para sa akin na makapagtapos ng pag-aaral. Alam niya kasi, Papa Dudut, na mahalaga ang edukasyon. Paulit-ulit niyang sinasabi sa akin hanggang matanim yon sa isip ko. Kaya nakapagtapos ako. Sa pagpapatuloy ng panibago kong pakikipagsapalaran sa buhay bilang empleyado, ay masasabi kong hindi pala ganong kadali ang lahat, Papa Dudut. Lalo na sa propesyon ko bilang isang nurse na hindi na nga kataasan ng sweldo pero doble naman ang pagod. Tapos pag uwi ko sa bahay ay hindi rin ako makapagpahinga dahil sa bunganga ng nanay ko. Ito lang? Ito lang mabibigay mo sa akin? Opo, Nay. Sorry po ah. Yan lang po kasi ang sinweldo ko. Eh, ano mabibili nitong kakarampot na sweldo mo, Aber? Alam mo naman na nagtataasan ng mga bilihin ngayon tapos ito lang ang ibibigay mo sa akin? Alam ko naman po yun. Pero yan lang po kasi talaga yung kabuuan ng sweldo ko eh. Maniwala ako sa'yo. Baka nagsisinungaling ka lang dyan, ha? Baka meron pa dyan. Pinagtataguan mo lang ako. Bakit ko naman po gagawin yun? Eh baka nagmana ka dun sa ugali ng tsuhin mong bakla. Oh, bakit nasali na naman ang kabaklaan ko dyan, ate? Tito, nandyan po pala kayo. Oo, kagagaling ko lang sa banyo. Tapos narinig ko na agad yung bunganga ng nanay mo. Naghugas ka ba ng kamay mo? Aba, oo naman. Baka nga mas marumi pa yung bibig mo kaysa sa kamay ko eh. Eh talaga naman. Ano na naman ba kasing problema mo? Bakit pinagagalitan mo na naman si Sedi? Eh sinong di magagalit? Tignan mo nga kung magkano lang tong sweldo na binigay niyang magaling mong pamangkin sa akin. Oh, bakit di ka nalang magpasalamat na may binigay siya sa'yo? Pasasalamatan mo ba yung kakarampot na yan? Yan na po talaga yung kabuuan ng sweldo ko. Di ako naniniwala sa'yo. At bakit hindi ka maniniwala? Siyempre, baka may tinatago pa yung pamangkin mo. Kung meron man, karapatan na niya yun. Dahil pinaghirapan niyang kitain yung sweldo niya. Hirap kaya ng trabaho ni Sedi. Tapos napaka-reklamador mo pa. Ako pa talaga ang reklamador? Alam nga namang ako, ate. May karapatan naman ako magreklamo. Kasi ako yung nahihirapang mag-budget. Marami pa tayong pinagkakagastusan. Baka lang akala nyo, wala. Alam naman po naming marami. Pero sana maintindihan nyo na hindi naman ganun kalaki yung sweldo ko bilang nurse. Kung bakit kasi yan pa yung kursong kinuha mo noon sa kolehiyo? Mababa naman pala magiging sweldo mo. Kahit kailan mahina ka talaga. Ay, Ate Mirna. Parang di ko na nagugustuhan yung tabas ng dila mo sa anak mo, ha? At bakit?
Nakuha mo pa talaga magtanong. Naririnig mo ba yung sarili mo? Oo, palagay mo sa akin, bingi? Hindi, pero sariling anak mo, pinagsasalitaan mo ng ganyan? Kung ikaw kaya pumalit sa posisyon ni Sedi, ikaw mag-nurse doon para malaman mo na hindi madali ginagawa niya. Tapos ikaw pa may ganang magsalita ng ganyan sa anak mo? Wala namang mali sa sinabi ko. Kung nasaktan si Sedi, problema niya na yon. Saka ayaw mo nun, alam niyang pamangkin mo na hindi maganda yung trabaho niya. Nasa kanya na lang yun kung maghahanap siya ng ibang trabaho. Yung mas malaki ang sweldo. Mag-abroad ka kaya, Sedi? Po? Doon ka mag-nurse. Huwag dito sa atin. Sigurado tiba-tiba suswelduhin mo doon. Baka nakakalimutan mo nagsisimula pala magtrabaho si Sedi. Hayaan mo muna siya. Huwag kang masyadong madera dyan. Hindi naman tayo nagugutuman eh. May trabaho ako, kaya makakapag-ambag din ako. Pinagmamalaki mo yung trabaho mo, kulang pa yan sa pamamakla mo. Nay, tumigil na nga po kayo. Sumusobra na po kayo eh. At bakit? Totoo naman ang sinabi ko ah. Totoo man o hindi, matuto naman po kayo mahiya kay Tito Randy. Kung makapagsalita kayo sa kanya, parang hindi niya tayo binuhay at sinuportahan ng mahabang panahon na. Ipapaalala ko lang sa inyo na siya ang nagpaaral sa amin ng kapatid ko. Lagi tayong iniisip at inuuna ni Tito. Tapos wala na kayong ibang sinabi sa kanya kundi pang iinsulto at masasakit na salita. Matuto naman po kayong mahiya, Nay. Hindi maganda yung ugali niyo. Papadudot na tameme sina nanay at Tito Randy dahil sa mga sinabi ko. In my defense ay hindi ko na napigilan ang sarili ko dahil matagal ko rin namang kinimkim na huwag masagot ng ganon ng nanay ko. Pero sumobra na siya ng mga panahong yon, Papadudot. Naawa na ako sa tiyuhin ko dahil lagi na lang niyang iniinsulto. At napapagod na rin ako sa tuwing nagtatalo sila na akala mo mga bata pa. Sa kabila ng lahat ay alam ko naman na walang perpektong pamilya. Lahat ay may kapintasan. Lahat may kakulangan. Maswerte na lamang ako dahil may isa akong Tito Randy na handang magtangkol sa akin sa nanay ko. Sa kanya ko naramdaman ang pag-aalaga ng isang magulang na hindi nabigay ng sapat sa akin ng nanay ko dahil na rin sa ugali niya. Kaya nga nakaya kong magpatuloy sa buhay dahil nasa tabi ko ang tiyuhin ko. Malaki po ang utang na loob ko kay Tito Randy dahil pinalakas niya ang loob ko sa mga panahon na nalulugmok ako. Pero habang nagtatagal ako sa trabaho, unti-unti kong na-realize na siguro'y tama nga si nanay. Mas may future ako kung sa ibang bansa ako magtatrabaho. Pero hindi pa ako desidido na mga panahong yon dahil nga natatakot pa rin ako sa mga posibleng mangyari, Papadudot. Marami akong what if sa buhay. What if mabigo ako sa pag-iibang bansa ko? What if may mangyari sa akin doon habang malayo sa pamilya ko, vice versa? Lahat ng yon ay kinuwento ko kay Tito at pinayuhan niya ako na nagpalakas ng loob ko. Sa huli, tinulungan niya rin akong mag-asikaso ng requirements para makalipad ako papunta ng London. Kaya lang noong sumunod na taong 2017 ay na-stroke ang pinakamamahal kong tiyuhin, Papadudot. Kumusta na yung pag-aasikaso mo ng requirements? Okay naman po pero parang ayoko na pong umalis. Ha? Bakit naman? Gusto ko kayong alagaan eh. Paano ko yun magagawa kung aalis ako? Pero sayang naman yung oportunidad. Ayos lang naman ako. Kalahati lang naman ng katawan ko yung paralisado. Tingnan mo, nakakapagsalita pa ako. Nagagalaw ko pa yung kaliwa kong kamay.
Oo nga po, pero ayoko pa rin. Gusto ko kayong alagaan katulad ng pag-aalaga niyo sa akin nung bata ako. Sa totoo lang, ayaw din naman talaga kitang umalis. Baka pag wala ka na rito, mas mahirapan ako. Alam mo namang hindi ko mahinga ng tulong ang nanay at kapatid mo, di ba? Kaya nga po mas lalo ko kayong ayaw iwanan. Ngayon pa na may sakit kayo. Pero baka magalit sa'yo yung nanay mo. Gustong gusto pa naman noon na mag-abroad ka. Kakausapin ko na lang po si nanay. Tsaka kung tutuusin, may maayos naman akong trabaho dito sa atin eh. Pagtsatsagaan ko na lang po muna yon, tapos maghahanap na lang ako ng sideline. Kakayanin mo ba? Umaabot nga ng 12 oras yung duty mo sa ospital. Minsan, lagpas pa, kaya wala ka ng maayos na tulog. Ayos lang naman po ako. Alagaan mo pa rin ang sarili mo. Mahirap na yung ikaw ang sunod na magkasakit. Paano kita maaalagaan? Baldado na ako. Huwag niyo na pong alalahanin ang bagay na yun. Malaki na po ako. Kayang-kaya ko na po ang sarili ko. Sa ngayon, importante po na magpalakas kayo. Hindi ako sanay na makita kayong ganyan eh. Hindi rin naman ako sanay na nakaratay lang sa higaan. Kaso, anong magagawa ko? Ay, natatakot ako na baka hanggang dito na lang yung buhay ko. Ayoko pang mamatay. Hindi pa po kayo mamamatay. Sana nga, ganun lang kadali sabihin yun. Pero, nararamdaman kong nangihina na yung katawan ko. Natatakot ako na baka isang araw hindi na ako magising pag natulog ako. Hindi po mangyayari yan. Gabi-gabi kong pinagdarasal na sana gumaling na kayo. Ayoko pa kayong mawala, kaya sana lumaban pa po kayo. Huwag kang mag-alala. Hindi naman ako madaling sumuko Saka gusto ko pa kayong makasama hanggang pagtanda ko. Ikaw, yung kapatid mo, saka yung nanay nyo na kahit lagi kaming nag-aaway, mahal na mahal ko pa rin. Siyempre, kapatid ko yun Mahal na mahal din po namin kayo, Tito. Salamat kung ganun. Ay, na-realize ko na napakaswerte ko dahil kahit di ako biniyayaan ng sariling anak, meron naman akong mabait na pamangkin sa katauhan mo, Sedi. Sana huwag kang magbago ng ugali kahit na lumipas ang mahabang panahon at hindi mo na ako kasama. Opo, tatandaan ko po yung sinabi nyo. Pero sana, kahit na lumipas ang mahabang panahon, kasama pa rin namin kayo. Gusto ko rin naman yan. Kaso, hindi ko hawak ang buhay ko. Pero, ayoko naman malungkot kayo. Lalong-lalo ka na. Sakaling mangyari yung di natin inaasahan. Gusto ko magpatuloy ka pa rin sa buhay. Tuparin mo pa rin yung pangarap mo. Mas magiging masaya ako pag ginawa mo yun. Kaya mangako ka. Mangako ka sa akin. Pangako po, gagawin ko lahat ng mga sinabi nyo. Mabuti kung ganun. Lagi mong tandaan na pinagmamalaki kita, Sedi. Papadudot noong taong ding yon ay nagsuffer sa pangalawang stroke niya si Tito Randy. Doon na nga siya tuluyang naging lantang gulay at isang gabi makalipas ang 2 linggo. Mula nang ma-stroke siya ulit ay hindi na nagising pa mula sa pagkakatulog ang pinakamamahal kong tiyuhin, ang sakit. Sobrang sakit na iwanan niya dahil pakiramdam ko ay napakabilis ng mga pangyayari. Yun bang tipong hindi ko pa na ibabalik sa kanyang lahat ng mga magagandang bagay na ginawa niya sa akin at sa pamilya namin. Tapos ay binawi agad siya sa amin. Ang unfair lang, papadudot.
Sa kabila ng lahat ay lagi ko na lang iniisip ang mga masasaya at mabubuting bagay at sitwasyon. Nakasama ko ang tito ko noong nabubuhay pa lamang siya. Pag ginagawa ko yon ay nagkakaroon ako ng lakas para makapagpatuloy. Kaya nga noong sumunod na taon ng 2018 ay tinuloy ko ang plano kong pagpunta sa London para mag-OFW. Mahal na mahal ko ang Tito Randy ko, Papa Dudut, at alam ko na kung saan man siya naroroon ngayon ay pinagmamalaki niya ako tulad ng palagi niyang sinasabi sa akin. Malungkot na maaga siyang kinuha sa piling namin pero nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoon. Sa ilang taon na ibinigay niya para makasama namin ang pinakamamahal kong tito. Hinding-hindi ko siya makakalimutan at palagi siyang laman ng puso ko. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut, at maraming salamat sakaling mapili po ninyong i-ere sa inyong istasyon. Malaking bagay po sa akin na mapakinggan sa Barangay Love Stories ang sarili kong storya. God bless po and more power sa inyo dyan sa Pilipinas. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Sedi.